Kaunahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras 3 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Miyerkules, 24 ng Disyembre 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita, SMC at Metro Pacific Tollways Corporation may libreng toll sa lahat ng pinapatakbo nitong expressway sa Pasko at Bagong Taon. Pangulong Bongbong Marcos at economic team magtatrabaho pa rin kahit Pasko para reviewin ang 2026 national budget. Nangalabi ni Cathy Cabral nagpositibo sa antidepressant drug ayon sa PNP. Kampo ni Zaldico pumalag sa alegasyon na nagpapatayo ito ng 5 palapag na basement para imbakan ng pera. 24 oras na EDSA Rehab, sisimula na ng DPWH mamayang gabi. At pulis itinumba sa Lamayan sa Iligan City. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan po ni Jerry Baha, ako si Ara Espiritu. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang... Kasama ang 2x2 ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:06 na ng umaga. Hoy! Gising na, tanghali na. Kuya Jojo Alquisola, tanghali na. Pansamantalang aalisin ng San Miguel Corporation ang toll fee sa mga hawak nitong expressway sa Christmas at New Year's Eve. Sa kalaw nito ang Skyway System, NAIA Expressway, South Luzon Expressway, Star Tollway at Tarlac Pangasinan La Union Expressway. I-waive ng SMC ang toll, yung kasing toll fee, yung toll fee na yun eh. Kaya pala pag tinawag mo ara na toll fee, parang fee yun. Ano? Di ba? Oo, kaya yun toll, kaya bayad na yun. Bayad. I-waive po ng San Miguel Corporation ang toll sa mga nabanggit na expressway mula alas 10 ng gabi ng December 24. Kaya pala kaninang dumaan ako siningil pa ako ara. Effective mamayang alas 10 alas ng gabi. 10 ng gabi, sabi ko, 24 na. Mamayang gabi pa ho. Hanggang alas 6 na umaga ng December 25, ulitin natin ha, mula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 6 na umaga. Tama, Ara? At mula alas 10 ng gabi ng December 31 hanggang alas 6 ng gabi ng Enero 1. Alas 6 ng umaga. Alas 6 na umaga. Masisingil tayo, no? Alas 6 na umaga ng Enero 1. Inaasahang mabebenepisyohan ito ang mga motoristang bibiyahe sa mga nasabing oras para makahabol sa pagsalubong ng Pasko at Bagong Taon kasama ang kanilang mga pamilya.
Ikaw na. Bumuo naman ng team si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tututok sa agarang pagre-review sa 2026 national budget para matiyak na malalagdaan ito bago matapos ang taon. Ayon kay Acting Presidential Communications Secretary Dave Gomez, magtatrabaho pa rin si PBBM ngayong holiday season para matiyak na mapag-aaralang maigi ang lahat ng mga rebisyon sa National Expenditure Program. Giit ni Gomez, sa pamamagitan ng malalimang pagre-review ay masisigurong mapupunta sa tama at mararamdaman ng taong bayan ang kanilang mga binabayad na buwis. Bagaman tumanggi ang opisyal na pangalanan ang mga miyembro ng naturang team, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na magiging katuwang dito ni PBBM ang Department of Budget and Management. Nagpositibo sa antidepressant drug ang mga labi ni dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Batay ito sa resulta ng toxicology exam na isinagawa ng PNP Regional Forensic Unit ng Cordillera Administrative Region. Sa inilabas na laboratory report ng PNP, nagpositibo si Cabral sa citalopram, isang uri daw po ito ng antidepressant drugs. Kilala mo ba tong gamot na to? Hindi ka ito niya. Biogesic lang kamo ko. Bioflu. Bioflu. Ito citalopram, ano? Dito kasi sa Pilipinas tanggap na rin. Mabuti naman, tanggap na rin yung mga ganitong klase ng mga medisina. Yung iba kasi kapag ka nagpatingin ka sa dati nung araw, 'di ba, Mother? Nung araw pag nagpatingin ka sa psychologist o sa psychiatrist, may sira ulo mo. Oh, may sira ka ulo na nagpapatingin sa psychiatrist, 'di ba? Ngayon mapagalitan mo le bata nagpapatingin sa psychologist. Kaya dumadami na ngayon yung mga clinical psychologist, 'di ba? Pero wag ka muna magpapatingin kapag nalulungkot ka. Hindi pa naman. Pagka nalulungkot ka, andyan si Mother, sabihan mo lang yan. Sabi mo, Mother, nalulungkot ako, pahing pera. Ganon. Pahing pamasko. Pahing pamasko. Ang nasabing gamot daw po ay isa sa na-recover ng pulisya sa hotel room na tinutuluyan ni Cabral sa Baguio City bago ito namatay matapos mahulog sa bangin sa Benguet. Umibay po ang unang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na isang kaso ng suicide ang pagkamatay ng dating DPWH official nang walang makitang anumang histopathological o terminal diseases sa katawan ni Cabral at batay na rin sa initial investigation ng mga otoridad. Yung kasing kinasasangkutan ni Yuse Cabral, ewan ko lang kung sino hindi madidepress doon. Kahit na marami kang pera, kahit marami kang pera, kahit marami ka pang ari-arian, kahit marami ka pang diploma, kahit marami ka pang mga kaibigan dati, tapos nararamdaman mo na mawawala na lahat yon. At saka yung kahihiyan, Tony. Yun. Oo, yung kahihiyan. Hindi na pwede, di ba? Paano ka, yun nga lang sigurong tumingin ka sa kapwa mo, hindi mo na magawa, di ba? Yung talagang mababalisa ng labis o madidepress ang isang tao. Kaya itong mga nangyayari na to, dapat may natututunan tayo, Samantala, itinanggi ng kampo ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na may bilyong pisong Bitcoin at may 5-story basement ang dating kongresista sa tinatayong bahay nito sa Forbes Park. Ayon sa abogado ni Ko na si Attorney Ruy Rondain, walang katotohanan ang naturang mga aligasyon ni DILG Secretary John Vic Remulla laban sa dating kongresista. Giit ni Rondain, dapat pangalanan ni Remulla kung sino ang kanyang source sa nasabing mga impormasyon dahil wala aniyang anumang gusali o construction plans na sumusuporta sa kanyang akusasyon. Bagaman kinumpirma ng abogado na may bahay si Ko sa Forbes Park, nilinaw nitong split-type basement lamang para sa mga sasakyan ang mayroon sa nasabing property. Hinamon din ni Rondain si Remulla na kunin ang lahat ng Bitcoin sa ilalim ng pangalan ni Ko, oras na may makita nga ang kalihim. Alas 6:12 na umaga, Engineer Tony Nanggel, 6:12 in the morning. So yung batayan ni Secretary John Vic Remulla doon, meron daw mga plano galing sa
village. May building permits daw. May Building application din sa village associations. Oo, na yung bahay na yun. Hindi kasi pag nag-apply ka ng building permit kanyan detalyado na Nakaspecify. 'Di ba? Meron diyang andyan yung plano, yung plano ng bahay, yung plano ng structure, lahat 'yan. Naku, napakahirap kumuha ng building permit ngayon. Hindi naman masama na maging mahigpit sa building permit, pero doon lahat ng pirma. Halimbawa, yung plano ng arkitekto. Lahat 'yon. Pagka may plano na, meron pang mga yung arkitekto, meron pang electrical plans, may mechanical. Very detailed plan pala. Talaga. At saka siyempre, kung anong klaseng building yon, hanggang kung tatlong palapag pataas, tatlong level pababa o 5 level, nakakuha niya, specify yon, tama ka. So kung iimbentuhin ba ni Secretary John B. Tama. Cremulya, sana naman At saka may mapupulot yun. source daw siya sa impormasyong yan. Oo, tapos hindi kasi pwedeng denial, pero maganda rin naman na Secretary John Vic Remulla na wala rin namang masama na ipakita. Ito yung plano Pag hindi hinimatay sa kahihiyan yung nagdi-deny na yan. Ayan. Hindi ba? Alas 6:14 na ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po, agreeing kayon, gising na. Sisimula na ngayon, December 24, ang 24 oras na rehabilitasyon ng EDSA na inaasahang matatapos sa madaling araw ng Enero 5. Ito yung portion pa lang to kasi medyo mahaba yun Bahagi po ito ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na ayusin ang pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nagdesisyon silang ituloy na ang EDSA Rehab ngayong bisperas ng Pasko, kasabay ng holiday break kung kailan mas kaunti ang mga motoristang dumaraan sa mga pangunahing lansangan matapos nila itong suspindihin noong Hunyo. Kabilang sa 24/7 ang road reblocking sa ilang piling lugar at paglalagay ng asfalto sa mga busway sa northbound at southbound ng Rojas Boulevard patungong Orense. So mula dito sa may kanyan, ano bang hotel yun, Mother? Heritage Hotel. Mula din sa Heritage Hotel sa may Rojas Boulevard, papunta dito, pupunta kanya sa may Baclaran, Taft, tapos hanggang doon sa Ayala, sa may mga mayayaman dyan, hanggang doon sa Orense, Orense sa MMDA, Orense, yun yung Orense. So, ganun lang po, yun muna yung unang portion, Ngunit, hindi po tulad ng lumang plano, sinabi ni Dizon na ang bagong pamamaraan ng construction ay hindi gaanong makakaabala dahil walang anumang total lane closures. Dagdag pa ni Sec Dizon, sa halip na tradisyonal na asfalto, ay gagamit daw po sila ng isang bagong technology na tinatawag na stone mastic asphalt. Ba? Pangalan pa lang, totyal na. Na may mas matibay na resistance sa mga element at mas mabigat na load. Mas may resistance sa tubig o moisture damage, more skid resistant. So hindi madulas. O mas matibay sa dulas at mas may mahabang maintenance life. Mainam to. Sigurado, mahal to. Pero walang problemang mahal. Di ba, Ara? Di baling mahal, basta quality. Nagtatagal din tapos sisirain din. Halimbawa, yung ibang nag-a-asphalto yan, pagka-asphalto ngayon, natalikod ka lang, ina-asphalto na naman Di ba? Excites yung sinabi ko, pero ibig ko sabihin, napakadalas nating magpa-asphalto. Kasi pag-asphalto pala, Ara, bukod sa flood control, yan ang isa sa pinakamalaking pagkapirahan. Ito pong tinatawag na asphalt overlay. Pero dito, ulitin nga natin, pangalan nitong asphalto na to. Stone mastic asphalt. Matibay na. Matagal pa. Yan ang pinagmamalaki ni Secretary. Mahal to. I'm sure mahal to. At narinig ko na rin to, ginagamit din to sa Japan. Sagot sa kahirapan. Yo.
Samantala, patay naman ang isang pulis matapos pagbabarilin habang nasa lamay sa Iligan City. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si Police Chief Master Sergeant Mark Hermoso ng Iligan City Mobile Force Company. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, isang lalaking lulan ng motorsiklo ang bigla na lamang lumapit kay Hermoso at saka ito pinaputukan ng kalibre 45 na baril. Agad namang tumakas ang gunman habang isinugod pa sa ospital ang biktimang pulis, ngunit idineklara ring patay dahil sa mga natamong tama ng bala. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang follow-up investigation ng mga otoridad para matukoy ang motibo ng krimen. Alas 6:18 na ng umaga, susunod! Tito Boy! Yun, yun mo naman ang Tito Boy natin, ha? Dumadami na yung makatito boy natin. Tito Boy, andito yung mga pamangkin mo. Ito pa lang si Congressman Leandro Libiste. Parang nakakita ka na ba nung ano yung aso na kapag Bill? Ano yung aso pag sinakmal ka ayaw kang bitawan? Anong klaseng lahi yun? Pitbull. Pitbull pag Pitbull sinakmal ba yun? ka. Pitbull ba yun? Yung pag sinakmal ka ayaw kang bitawan? Parang ganun si Congressman Leandro Libiste. Sinakmal niya si Congressman Terry Ridon. And dito po, naghain daw po ng resolusyon para imbestigahan ang kontratista na nag-implement ng project na ng Bicol Saro party list ni Congressman Terry Ridon. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. Achi, ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam, Chap, Kauhon, 6:19 ng umaga. Kombatsera, Today is Laundry Day Friday! Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumitmantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Sa mga nagtatanong po, sino tong bata na kasama ko dito? Ito po isa sa mga cadets ng MBC, ng DZRH. Pagdating po sa broadcasting. Baka sabihin nyo kung saan lang na hinila lang na may naglalakad. Kung po siya po regular na kawani ng DZRH. Kaya ako binabanggit na cadet. May cadet program kasi tayo dito eh. Hindi lahat ay isasalang mo lang dito nang hindi Saan ka ba unang nauupong programa dito? Balitang Prom D. Ay, hindi. Nag-Fortnite only muna ako. Tinan mo na. Fortnite, umaga ba yon? Ay, Fortnite nga, Katunying. Patola din naman to. Fortnite. Fortnite. Anong oras yan? Kay 11 p.m. ng Sunday, pero kapag wala lang yung main host. Umuupo rin ako Sino minsan. ba ang main host doon? Tina, Ma'am Tina. Sabihin mo, umabsent ka madalas? Balitang Prom D talaga ako madalas. Ganun ba? Oo. So, ganun po. Ganun naman kami nag-umpisa eh. Di ba? Alam nyo, nung naalala ko lang sa DCEC nung araw, sa DCEC kasi Don Carlos, nung araw, nag-umpisa ako dyan, 17 years old lang ako eh. Oo, nag-umpisa ako sa radyo. Kaya lang, taga-abot lang ako ng dyaryo ni Al Mendez. Si Al Mendez, yung isang, yun ang original na maganda. Hindi si Neil Ocampo. Maganda. Yun. At siya din ang original, eto, pagtatapat ko na sa inyo, siya ang original ng Latyam Japcha. Pero may kodigo siya, ako wala. Wow. Siya may kodigo eh. Ako pinag-aralan ko talaga eh. Siya may kodigo. Makita mo yun, hawak-hawak ni aabutan ko ng dyan. Parang nananakmal na pitbull din yun eh. So, takot na takot ako, ayaw ko lumapit. Pero alam mo,
ang kagandahan sa training ng DCEC noong araw, di nag-umpisa ka ang PA, news writer, tapos eventually naging producer ka ng newscast. Pag producer ka ng newscast, ikaw ang in charge sa lahat. Hindi pwedeng mabasa ng anchor yung kahit anong Typo, balita, mali. kahit anong balita na hindi dumadaan sa kamay. Kaya pag may maling binasa anchor, yung producer ang may kasalanan. Hindi yung writer. Mother, di ba? Ganun talaga. Doon pa lang sinanay na kami, doon pa lang sa DCEC, sinanay na kami na kapag kami binasa yung anchor na mali, ang may sagutin nun, yung producer ng newscast. Kasi dumaan na sa mata niya yun eh. May mga writer siya, dumaan sa mata niya. Dumating ang panahon, tama ka. Pagka yung announcer, wala. May mga pagkakataon na, saan na kaya announcer? Yung mag-news kasi wala. Ang kasama mo lang naman doon, yung tech. Manghihila na. Tapos yung ibang mga announcer, yung ibang mga writer, hindi mo rin naman mahila. Wala namang on-cam nun eh. Puro, Radyo lang. ikaw nga! Ikaw, sige. Nako, kakatakot-takot na lahat yata ng kaba pumasok na sa dibdib ko. Pero doon nag-uumpisa. Kapag ka nasanay ka, alam mo, may pagkakataon pa nga na ako ang nagsasara ng DCEC. I mean, may sign off eh. Pagkatapos ng programa sa gabi, sign off. Ako yun, newscast ko kasi graveyard din ako, katulad mo. Graveyard din ako. Tapos sa umaga, pagbukas ng alas 4 ng umaga, pagkatapos ng mga music, ang magbubukas ng programa, ako din. Ikaw rin. Kaya akala ng mga tao, ako may-ari ng DC. Kaya yung ito pong si Ara, ipinakikilala po namin sa inyo sa papel na si Ara Espiritu sa papel na Malu. Ito po ay nag-aral. Isang school mo, Ara? Bicol University. Bicol University. Ayan. At maaga pa po ay maagang nahiwalay sa magulang to eh. Maagang napariwara po ito si Ara. Hindi kasi taga saan ka talaga? Taga Kamsur. Taga Kamsur. Iriga Kamsur. Hindi, kilala mo yung ako sa Bicol Saro. So yung mula sa Kamsur, siya po yung nag-aral sa Albay. Malayo yun 2 hours away sa amin. 2 oras ang biyahe, pero lumayo ka sa magulang mo. Dahil ikaw ay nag-aral sa Bicol University sa kursong broadcasting. Ba't wala bang broadcasting sa Naga? Mas kilala talaga kato niya yung broadcasting sa Bicol University. Sa Bicol University. Tapos doon ay saan ka nakatira? Nagbo-board ako sa tapat ng school namin. Kaya palakad-lakad lang ako. Sabi ko sa'yo, tatalong ka pagka bagong taon. Wala na nga talaga kato niya. Wala nang chance. So, mukha lang pong bata itong si Ara, pero magsi-50 anyos na po ito. Hindi naman, 49. 49 years Hindi, ilang old. taon ka ngayon, Ara? 24. Kaka-24 lang po last October. Diba, ito po isa sa mga bagong sibol na dinidevelop po ng DZRH. At ang kagandahan po nito, ito po ay itong batang to ay nasasanay sa basics. Ano? Ibig sabihin basic, yung basic na pagsusulat na tinuturo naman sa eskwelahan. Kasi ang pinakamagaling ito, wag magtampo na ang magtatampo. Ang pinakamagagaling na field reporters ay nagsimulang news writer. Kasi alam nila kung paano magsulat ng balita. Hindi yung masyadong mawidwid, hindi masyadong kung ano-anong detalye yung mga pinagkukuha, pero kapag alam mo yung basics, ibig sabihin alam mo yung pro forma ng pagsusulat, pagdating mo sa labas parang matik na yon. Pag reporter ka na, gusto mo bang maging field reporter? Hindi pa kato. Hindi pa ngayon. O bukas? Siguro sa Sunday. Sa Sunday. Di ba? Yun talaga. Yun ang career path eh. Pag natuto ka na sa loob, producer ka dito, tapos pag naging field reporter ka, ayun, darating ang araw, ikaw naman ang... kasi pag mas maayos namang anchor, news anchor, o kaya ay komentarista, o kaya ay host ng news and current affairs programs, yung nanggaling sa field.
Hindi yung nandito lang sa loob. 'Di ba? Mother, 'di ba mother? Pagkagaling ka sa field at mas maigi pagka ikaw ay nag-field, dapat ito pa uli, mga estudyante ng broadcasting, huwag kayong mag-iisip na inferior ang pagiging police reporter. Yan ang basic din sa news gathering. Dapat magaling kang field reporter na police reporter, kahit yung Malacanang, patawarin ako ng mga press release at press con lang yan eh. Huwag kayong magagalit sa akin. Press release at press con lang yan. Pero yung police reporter ka, ikaw ang maghahanap ng mga pangyayari. Wala kang script. Pag may aksidente, report ka. Kaya yung magagaling na reporter, police reporter. So pagka kabisado mo na yan, ma-assign ka na sa maaring panggabi ka muna field reporter. Tapos ma-assign ka sa daytime. Ma-assign ka na sa major beat. Alam na mga estudyante ng broadcasting to, ang major beat ay Defense and PNP. Ibig sabihin yung Armed Forces saka PNP. Major beat na yan. House, major beat yan. Senate, major beat yan. Malacanang, major beat yan. At special beats, yung mga business, yung general assignment, yung umiikot, yung roving, at iba pa. So, sports, ayan, may mga special yan. So, yung pong mga nakikinig sa amin, total naman, kaya kami nagbibidahan ni Ara dito, dahil 24 naman, wala naman kayo interest sa mga balita ngayon. Tama. Palagay ko, tatanungin, sino ba itong dalawang ito? Sino ba itong mag-ama na to? Parang mag-ama na to. Parang ganun lang, Ara. So, binabati natin ang lahat ng mga police reporters na nakatutok sa amin. Ang magagaling, ulitin ko, ang magagaling na reporter ay nagmula muna sa pagiging magaling na news writer. Pero ang totoong mga magagaling na reporter ay nagsimula sa pagiging police reporter. Ayos. So anong oras ang uwian natin, Katunying? Mga alas 9. Okay, sige. Tama, sakto lang. Alas 6:31 na ng umaga. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:32. Lakyam Samdihon. Naghain ng resolusyon si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na nananawagan ng investigasyon sa mga proyekto ng DPWH na napunta sa mga kumpanyang pag-aari ni na Steve at Gigi Ibasco. Partikular na tinukoy nito ang Bicol Gold Rock Construction na nakakuha ng 42.3 billion pesos na kontrata sa Bicol at higit 4.6 billion na kontrata sa 1st District ng Batangas. Kasama rin sa pinaiimbestigahan ang GCI Construction na pag-aari rin ng mga Ibasco at sinasabing number 1 kontraktor ng Department of Agriculture sa Farm to Market Road sa Bicol na baluarte ni Bicol Saro Representative Terry Ridon. Ganon? May ganon talaga? Hiniling din ni Leviste na isama sa pagsisiyasat ang mga insertion sa 2025 national budget na iniuugnay sa kanya. Hinamon din ng kongresista si Ridon na magbitiw na bilang chairman ng House Committee on Public Accounts upang masiguro ang patas na investigasyon. Bumwelta naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa paratang ni Batangas Representative Leandro Leviste na may insertions umano siya sa DPWH projects. Sa naunang panayam ng DZRH, sinabi ni Leviste na nagsingit umano si Ridon ng 150 million pesos na road projects sa Pamplona at Pasakaw sa Camarines Sur sa ilalim ng 2025 DPWH budget. Ngunit paglilinaw ni Ridon sa DZRH, imposibleng magkaroon siya ng insertions dahil hindi pa naman siya kinatawa ng Bicol Saro noong 2024 kung kailan nilikha ang 2025 budget at ngayong taon lamang siya bumalik sa Kongreso. Aminado naman si Ridon na hindi niya pa nakukumpirma kung totoong may insertions ang Bicol Saro Party List, ngunit nanindigan itong fake news ang inilutang na impormasyon ni Leviste laban sa kanya. At hindi ko alam eh. Kasi ang totoo, ang hamon ho natin kay Congressman Leviste, ilabis niya yung buong listahan. Diba kasi sinasabi niya ron, nandun lahat ng listahan ng mga proyekto, nandun po yung listahan ng mga proponents, nandun po yung listahan kung saan po ginagawa ito pong mga proyektong ito. So, at this point, sa totoo lang, hindi ko alam yung pong
kung totoo o hindi yung po sinasabi po niyang mga road projects. Kasi nga, ang panawagan sa kanya, where is the entire list? Why are you making a selective disclosure here? At ako pa yung pinapangalanan at sinifake news mo. Ang tinig ni Bicol Sero Party List Representative Terry Ridon. Alas 6:34 na ng umaga. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Naglabas ang Bureau of Customs ng QR code na magagamit ng mga OFWs at kanilang pamilya para subaybayan ang delivery ng balikbayan boxes. Tinatayang 130,000 na balikbayan boxes na iniwan at hindi nakuha sa nakalipas na 2 taon ang kasalukuyang idinideliver sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code, makikita ang mga OFW ang lahat ng impormasyon at tracking ng balikbayan box, kabilang po ang container number, consolidator, deconsolidator, pinagmulang bansa at status ng delivery. Maaari ding bisitahin ang website ng BOC para sa karagdagang impormasyon. Ayon sa BOC, ang mga balikbayan boxes na ito ay ipadadala ng door-to-door ng libre para masigurong makararating sa tamang may-ari. Ito yata, Ara, yung inutos ng Pangulo, nakakuha sila ng magkano, mga 30 million yata para gastos. Ang gobyerno na po ang gumagastos ngayon para sa iba't ibang mga bayarin nang ma-deliver na itong balikbayan boxes na ito. Ay, salamat naman. Door to door pa yan. 2 taong inintay. Baka yung spam maling na. Baka yung mga damit hindi nakasya dun sa padalahan. Baka hindi nakasya. Saka sapatos, damit, sapatos, at iba pa. Kuya Romel de la Cruz, Ate Jen, at pamilya, alam niyo na gagawin niyo. Ngayon pa lang mag-ipon na kayo ng balikbayan box para sa amin ni Ara. Samantala, target ng Department of Transportation na magtayo ng covered walkway na magkokonekta sa SM City North EDSA at Trinoma sa lungsod ng Quezon. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, layon nitong matugunan ang matagal ng safety concerns ng mga pedestrian na nagtutungo sa naturang mga mall. Gate ni Lopez, madalas bahain ang daanan sa pagitan ng dalawang nabanggit na mga mall, lalo na tuwing tag-ulan, kaya mahalagang magkaroon na ng covered walkway. Ang nasabing istruktura ay makatutulong para sa mas madaling pag-transfer ng mga pasahero sa MRT-3, LRT-1 at ang under construction pang MRT-7. Higit 35,000 tauhan ang ipinakalat ng Philippine National Police para tiyakin ang seguridad lalo na sa mga transport hub, simbahan at shopping center ngayong holiday season. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nasa 35,000 nakapulisan ang naka-duty simula noong December 16 bukod pa sa dagdag na puwersa na 5,000 at na augmentation troops at 22 advocacy groups. Gate ni Nartates, pinaigting pa ng hanay ang kanilang mga presensya sa pangunahing lansangan at mga lugar na nakararanas ng matinding traffic. Suspendido muna ang nakatakdang filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa Bangsamoro Parliamentary Elections na gaganapin sana mula January 5 hanggang 9 sa susunod na taon. Sa memorandum ng COMELEC na may petsang December 22, sinabi ng komisyon na nagdesisyon silang ipagpaliban muna ito dahil sa kawalan pa rin ng bagong redistricting law. Ayon sa COMELEC, itatakda na lamang ang bagong petsa ng paghain ng COC matapos maipasa ng Bangsamoro Transition Authority ang parliamentary districting na magsisilbing batayan ng halalan. Una nang nagpayag ng pangamba ang COMELEC sa hindi pa rin na ipapasang redistricting law na mahalaga para sa maayos na pagsasagawa ng unang Bangsamoro parliamentary elections. Nakatakda ang naturang halalan sa March 30, 2026. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. At sa ngalan naman ni Jerry Baha, ako po si Ara Espiritu. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Saan yung ating tall, dark and handsome, Ara? Ayan, ang ating Pasko Panalo promo nandyan sa Gotamco Barangay 18 sa Pasay City. Aba, Gotamco. Gotamco. Barangay Gotamco. Ayun, eto pa.
Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! At ano, Ara, ang ating word of the day? At ang ating word of the day ay furlough. Ayun, furlough. Ayun, yung mga gusto magbakasyon dyan, mag-furlough kayo. Oo, mag-furlough kayo. May nagtatanong daw dito, anak ka daw ba ni Yumaong Reggie Espiritu? Hindi po. Hindi ba? Hindi Katolik. Magaling na, yung pa isang magaling na kwan, magaling na journalist yun. Si Reggie Espiritu, hindi nyo na itatanong, dati po yung radio reporter. Nakasama ko yan sa field. At dumating ang panahon na yan ay naging print reporter, print media, kung di ako nagkakamali, ang pahigang Today. Nagsusulat, magaling sa English yan si Reggie. Magaling English Tagalog, wala ka itulak kabigin dito kay Reggie. Pagkatapos nung araw na nagtatanong sa akin yan pinayuhan ko nga yan si Reggie Sabi niya, merong opening sa DZRH tatanggapin ko ba o hindi? Sabi ko, pag kinuha kay station manager, tanggapin mo. Hindi, nung panahon na yun, iba yung structure pa dito. Pero, ayun, ang naging ending nga niya, DZRH. DCXL dati yan, si Reggie. Tapos naging Today, Jarion Today yata. At tapos napunta ng DZRH. At nung bago siya pumanaw, ano siya dito, Mother? Anong kanyang titulo? Si Reggie Espiritu. Isa pa yon, magaling na. Yan ang operations manager. Operations manager, no? Pero mabigat na trabaho yun lalo kung matitigas ang ulo ng mga reporter tapos mga writer. Naalala tuloy. Ayun, maganda umaga sa lahat ng mga broadcasters na nakatutok sa atin. Sana mabalik yung ating broadcasters night, nung nabubuhay pa tong si Lito Balquedra, si Mr. LBJ ng ABS-CBN, meron siyang laging programa para sa lahat ng mga Taga-media. Lahat ng mga taga-radio. Radio lang. Taga-radio. Broadcasters night. Pag nagkaroon ng broadcasters night, yung mga lumang tao, tapos mga luma, halimbawa, sila Angelo Palmones, mga lumang tao yan. Parang ikaw ba, Katonying? Hindi, ako medyo sa gitna pa ako. Gitna. Tapos kayo, mga bago. Tapos ang lalaki ng mga premyo doon sa broadcasters night. Si Jerry Baha, laging panalo sa raffle dyan. Anong napanalunan niya, Katonying? Marami. Tuwing may broadcasters night, si Jerry Baha ang nananalo. Maswerte sa raffle yan. Hinahawakan ko lagi yan. Baka sakaling mahawa. Wala Ang pinakamalaking napanalunan ko dati sa raffle tibing malinggit na ganun. Kaya tinigilan ko na ang umasa. Anyway, oras po natin, Mr. Jalamtang Lakyam Shapdihun, 6:42 ng umaga, magbabalik po kami. Balitang makatotohanan, bahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Nasa custody na ng ombudsman ang computer at files ng yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa nakalipas na 10 taon. Ito matapos i-turnover ng DPWH ang computer files alinsunod sa subpoena duces tecum ng ombudsman na nag-uutos sa ahensya na ilabas at ibigay ang lahat ng mga computer at device na inisyu kay Cabral. Mabilis ang naging aksyon ng ombudsman para i-secure ang mga sensitibong dokumento mula kay Cabral, isang mahalagang figure sa isinasagawang investigasyon ng Kongreso kaugnay sa maanumalyang flood control projects.
Naging sentro si Cabral ng investigasyon dahil siya ang may alam sa mga request mula sa mga mambabata sa paglalaan ng taunang budget ng DPWH. Isyu ng bayan, katotohanan, dos por dos. At maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos, si Jerry at si Anthony. Narito na, dos por dos, hahataw ng todo. Urado ka, dos por dos, ang katotohanan. Dala nila, dos por dos, walang sinasamba pali. Maniwala ka, dos por dos, hataw ng gusto, tol. Umasa ka, dos por dos. Dos por dos. Hi. Magandang morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Humahabol si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Bilis ng panahon. 7 araw na lang, bagong taon na. No? 2026 na. Tingnan mo nga naman. No? Ay, nako, dati parang kauumpisa lang ng 2025, pero sa dami ng mga naganap sa taong ito, palagay ko, kayo din mismo ay hindi namamalayan na ganito na pala ang petsa natin, December 24. Sus Mariano Kaindo. Dapat ay binabantayan din natin ang ating kalusugan. Napaka-importante po ng ating kalusugan. Hindi lang po yung kalusugang pisikal, kundi pati na rin po yung kalusugang pangkaisipan, yung emosyonal. Sapagkat napakarami po ngayon na mukha namang okay physically, pero emotionally and psychologically ang bigat-bigat pala ng karamdaman po ay sa iba't ibang mga dahilan. Well, huwag na tayong lumayo. Yung nangyari kay Yusek Cathy Cabral, bagamat may ongoing investigation pa, pero ang sabi nga po ng DILG at ng PNP, ang parang ang direksyon na pinupuntahan po ng kanilang investigasyon, ito po ay isang kaso ng suicide. Kaya meron po silang nadiskubre na mga antidepressants pa. Alam ba, yung sa katawan nung ino-autopsy po itong si Yusek Cabral, at doon sa ginawang pagsasahalughog doon sa hotel room sa Ayon Hotel kung saan po siya tumuloy bago siya nahulog sa bangin. Meron din daw pong mga kwandon, mga ano ba pangalan ng gamot na binanggit ni Ara kanina? Citalopram. Ito daw po ay isang antidepressant drug. Gaya nga nung nabanggit ko kanina, nung araw dito sa Pilipinas, kapag nakipag-usap ka sa psychologist o kaya sa psychiatrist, ang iisipin ng kapitbahay, sira pala ulo ng kapitbahay ko, may sira ulo nito. Nakikipag-usap sa psychologist. Hindi po. Mabuti na nga't dumadami na ngayon ng mga clinical psychologists at mga psychiatrists at mas nauunawaan na ng nakararaming mga Pilipino. Siguro kapapanood din ng Netflix na kung gaano kaimportante ang kalusugang pisikal ay gayon din kasing halaga ang kalusugang pangkaisipan. Kaya mainam talaga may nakakausap kayo, wag mong dinidibdib. Ibig sabihin, wag mong kinikimkim. Kung meron kang dalahin sa iyong sarili, dapat meron kang napaghihingahan ng iyong
damdamin. Pero ultimately, ang tinuturo naman sa atin mula pa nung tayo maliliit pa ng ating mga magulang, kapag meron kang alalahanin, meron kang kabalisahan, meron kang ikinalulungkot ng labis o ikinadidepress ang tawag nga ng iba, ang una mong tatakbuhan ang Panginoon, di ba? Makikipag-usap ka sa Panginoon Diyos Hindi ka naman sasagutin ng Panginoon Diyos na parang, pero sa Kanya ka makikipag-usap, sa Kanya mo ibubulalas ang iyong damdamin. At ang kagandahan nito, may Panginoong Diyos na, may Panginoong Hesukristo pa na pwede kang malapitan. Sa Panginoong Hesukristo, pwede mong sabihin ang iyong mga damdamin, ang iyong damdamin. Kaya po natin pinag-uusapan to, hindi po para maging malungkot tayo kasi gusto lang natin sabihin na ito na po ang mundo natin ngayon. Ito na. Lalo na ngayon yung mga kabataan, mas yung henerasyon po ngayon ng mga kabataan, wala lang mag-like dun sa pinost nadidepress Di ba? Ba't kaya walang nag-like sa post ko? Dati meron akong 2,000 friends. Wala man lang kahit isang nag-like sa post ko. Ay nako, magkukulong na sa kwarto yun. Dati-rate, nung panahon namin ni Mother, pagka may ginawa ka hindi maganda, aasbaran ka ng magulang mo, tatamaan ka ngayon, subukan mong pagbuhatan ng kamay yung anak mo kahit palo na sa tamang lugar, sa puwet Nako, ewan ko lang, kung di ka i-report sa 911 ng anak mo, magkukulong na sa kwarto yun at mag-iisip na ng kung ano-ano. Ibang-iba po ang henerasyon ngayon. Ang henerasyon po ngayon ay wag naman pong magagalit ang mga Gen Z. Ano yung kasunod ng Gen Z? Gen X. Basta yung kasunod. Gen Alpha. Gen Alpha. Wag silang magtatampo pero sasabihin ko na, masyado kayong marupok. Masyado kayong marupok. Hindi katulad ni Billy namin dito, marupok lang sa pag-ibig. Ang mga kumbasyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Which brings us to our main topic for today, which is love. What is love? Is there really such a thing? Is love selfish? Yung iba, love for money. Tandaan po niyo love for money or love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Yung salapi hindi masama. Kaya nga tayo naghahanap buhay para magkaroon tayo ng kahit papano maginhawang buhay. Pero pag minahal mo na ang salapi, diyan na umikot ang mundo mo. Ay ika nga, pagkagagawa ka na ng mali dahil sa pag-ibig mo sa salapi, pinabayaan mo na magulang mo na humaling ka na sa sugal. Kung ikaw ay pasal ng gobyerno, nagnakaw ka na, nag-flood control project ka na na-ghost. Pag-ibig na sa salapi yun. Iyon po ang kahawa-awa. Pero ngayon, alam nyo ba, meron pang isang nangyayari dito sa Pilipinas. Ang isa pang matindi ay ang smuggling ng sigarilyo. Smuggling ng sigarilyo at smuggling ng vape. Alam niyo po yung vape? Ginawa na ng kanta to, Mother di ba? Yung vape. Oh, vape, isang ngiti mula. Buset. Kaning nakikinig siguro sa atin, anong petsa na ba ngayon at anong oras na ba't may kumakanta ng lasing doon? Ay nako. Ang aming tanong, alam po niyo meron po ngayong isang panukala sa Kongreso na naglalayong iban ang vape. Ang sabi po kasi doon sa pag-aaral na pinagbatayan ni Congressman Nat Oducado ng kanyang bill ay mas delikado pa ang vape kesa sa sigarilyo. Totoo ba ito? O hindi? Di ba? Kahapon nadaan ako sa Murato, yung malapit sa ABS-CBN, Mother.
may mga vape lounge pala, may mga ganyan-ganyan. Ang gaganda ng itsura. Pambihira. Sabi ko, delikado. Sabi nung congressman, totoo kaya sinabi nung congressman na yon, mas delikado pa ang vape kesa sa yosi. Opo. Kaya ang tanong namin sa inyo mga kababayan, mga textmates, mga text partners, sang-ayon ba kayo na ipagbawal o iban ang vape sa Pilipinas gaya ng ginawa ng ibang bansa tulad ng Singapore? Aba, mag-message po kayo sa amin. Ayos, palakpakan. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. Dos por dos! Dos por dos! Ay, nasa linya na pala natin si Assistant Secretary Dr. Albert Domingo. Asek, mag-unload lang ako ng konti, no? Mag-unload lang ako ng konting commercial. Konti lang, mga 100 commercial lang to. Alam nyo naman, maganda ang negosyo. Babalikan ko po kayo. De, joke lang, Asek. Konti lang po ito, konti lang po. Oras po natin, Chityam na, alas 7 na ng umaga. Number 1. Pinatibay na ng panahon. Dos por dos! Dos por dos! 7:05 in the morning. Kausapin natin si Assistant Secretary Albert Domingo ng Department of Health. Asek, maganda morning. Si Katunying po ito. Magandang umaga, Katunying. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Opo, mayroon na pong bill na ifinail sa Kongreso tungkol sa pagbabawal ng lubusan o total ban sa vape. Ano po ba ang posisyon ng Department of Health dito? Opo, ang posisyon po ng Department of Health, tignan natin yung datos kung bakit ba nagkaroon ng ganitong bill. Nakita po kasi natin na bagamat ang ating smoking, ang paninigarilyo, yung traditional na sigarilyo ay pababa na, no? Noong 2009, 29.7% ng ating populasyon ang naninigarilyo. Bumaba ito ng papunta sa 19.5, malaki po yon noong 2021, although 2 dekada yon, Katunying. Yes. Ngayon, nakita naman natin yon na pag tinignan mo sa kabila naman, yung vaping trends, dumadami naman yung gumagamit ng vape. Yung lalo na sa kabataan, Yes. sa edad 13 hanggang 15, mula 14.1%, no? Hindi pala mula, naging 14.1% na ang gumagamit ng vape noong 2019. Asek, ilan? 13 years old? Opo. 13 years old. 13 years old, edi... Yes. Pasensya na, ang sabi nga namin sa Nueve, katutuli pa lang yan ha. Yun na nga. Kumbaga, years old. hindi ba pambihira? Nagbe-vape na 13 years old pa lang. 13 to... 13 to 15, 14%. 14% na ang nagbe-vape as of 2019? Correct. Which means baka mas mataas pa yan ngayon, Katunying. Oo. Ay, grabe pala. Teka muna, pag sinabi niyong 14% ng universe ng gumagamit ng vape? 14% po ng populasyon na 13 to 15 years old. Ay, grabe. Yes. Ay, napakadami po nun, Doc. Pero yung iba po, yung ibang mga age bracket, meron ba kayo dyan? Yung ibang age bracket, meron po. Sa adults po naman, ang minomonitor naman sa young adults, 15 to 24 years old, mas maliit yung porsyento. Noong 2015, 0.5% ng population na 15 to 24. Tapos noong 2021, 4.6%. Sa kabuuan ng mga adults, no, mas matanda na ho dito sa 24, 2.1% po yung gumagamit. Kaya namin ganun inilalahad, Katunying, kasi nakikita talaga, as you have rightfully noticed, na bakit parang dun sa mga teenager yung mas dumadami. Opo. Nabanggit ko po kanina habang naka-standby po kayo, dito sa may Morato area, grabe, tabi-tabi po yung parang lounge, vape lounge na ang gaganda. Talaga namang maaakit ka. Ito po yung legal until it is prohibited. Ano po?
Yes, ganun na nga po, no. Actually, yung mga vape lounge, meron pong restrictions na hindi dapat pumupunta ang mga minors. So siguro mga gumagamit dyan yung mga mas matatanda at syempre nakaka-afford. Kasi hindi ko alam, hindi ako gumagamit ng I'm just assuming na meron yung may rental fee or something yan, no, para siguro sa kapihan na magabayad ka. Ngayon po, pero yung mga bata kasi, hindi mo makikita dyan dahil bawal sila dyan. Yes. Ang mas nakakabahala, saan nagve-vape yung mga bata at saan sila nakakakuha ng vape. Nakikita po namin na dun sa ating mga paaralan na marami mga kabataan, akala natin USB yung nakasabit sa leeg kasi ang liliit na lang ng mga devices At yung pala, hindi pala USB, vape pala. Sa inyo na po Sila. Opo, talagang malamang na-access yan. Ang problema pa, kung baka na-access pa sa tinatawag na gray or black market, na baka nga yun pa yung ipinagbabawal o baka yung smuggled na vape, baka mas delikado. But of course, whether it is smuggled or legally imported, ano po ba ang pag-aaral ng Department of Health? Tama po ba yung nabanggit ni Congressman Odocado na mas delikado pa sa kalusugan, even more harmful daw po ang vape kaysa sa normal na sigarilyo? Ang masasabi po natin ng Department of Health, hindi naman natin kinokontra si Kong Nuts, pero kasi kulang pa ang ebidensya ng long-term effect. So, may punto siya Yun ho kasi yung sigarilyo, dahil matagal na yung sigarilyo, 1950s pa yan So, alam natin na ang sigarilyo, 7,000 ang chemical at 70 doon ang established na alam natin nagiging cancer, nagiging sanhi ng cancer. Ang vape kasi, ang research kasi, katunying kaya nahihirap sila sumagot, no? Kasi pag sinabi ng DOH na wala pang pag-aaral, di matutuwa naman yung mga vape manufacturers. Sabi sa inyo, walang pag-aaral. Pero ang caution namin is, dahil ang vape, mga ano lang yan mga early 2000s lang yan sumikat. So wala pang 25 years. So baka ngayon pa lang nag-25 years. Kulang pa yung datos. Ngayon, aantayin pa ba natin na magkaroon tayo ng datos? Ibig sabihin, yung maraming populasyon. Kaya naiintindihan namin kung bakit gano'n ang pananaw ni Kong Nat. Dahil ang alam nating datos, meron na tayong mga health effects ang vape tulad ng EVALI, yung e-cigarette and vape associated lung injury o mas kilala dun sa para bang popcorn lang, no? Ibig sabihin, yung ating yung kasing ating baga parang may mga maliliit na butas at saka mga sako yan na pagka naging sabog-sabog na yon, mukha siyang popcorn na CT scan sa X-ray. Yes. So tapos yung nikotina, ito katunying, yung nikotina kasi dati pagka dun sa mga traditional cigarettes, parang masusukat mo alam namin more or less, I think 1 milligram ba or 10 milligrams. May standard measure yan. Yung vape, dahil likido yan, pwedeng kargahan ng mas marami. So, nakaka-addict kasi yung nikotina So, kung isipin nyo kung bumibili yung mga vape users, maaaring hindi nila alam or baka sinasadya nila, baka nagdadagdag yan dun sa likido, dun sa kanilang bala ng vape mismo at dumadami yung vape na pumapasok sa katawan. Hindi pa natin nakikita ng established na malamang sa malamang merong harmful effects na sobrang addicting yan. Opo. Saka po yung katulad dito, binabasa ko yung isang research na meron daw pong cardiovascular effects. May ano ba tong endothelial dysfunction? Ano ba yun, Doc? Endothelial dysfunction? Opo, yung endothelium, yan yung pinaka-lining, yung pinaka-loob ng ating mga ugat na dinadaluyan ng dugo. Kapag ang vape po kasi ginagamit natin, dahil nga ang dami pang isa pang problema kasi dyan, ang daming hindi pa alam, hindi pa kilala na chemical na maaaring nga pumapasok doon. So, magkakahalo yan na papasok yan sa ating katawan at maaaring makasira doon sa pinaka-loob ng ating mga ugat. Kumbaga, kung ang cholesterol ay nagdadagdag at para bang nag-iimbak ka doon sa loob ng ating mga ugat at nagbabara siya, pag sinabing endothelial lining nasisira, disruption, nagkakaroon ng mga maliliit siguro na punit-punit, nagkakaproblema, which over time, mapupunta rin ho yun dun sa mga atake sa puso. Kasi pag nagkaroon ka ng maliit na sugat sa loob ng ating ugat, pwedeng kabitan yan ng mga kolesterol. Tapos babalik tayo dun sa bara-bara na naman. In other words, bagamat hindi na siguro natin kailangan pang detalyihin yung napakaraming possible harm effects,
harmful effects nito pong vape, talagang delikado po ito, lalo pa nga at ito'y ang ginawa ng iba dito para daw makaiwas sa sigarilyo para makalayo sa paninigarilyo ay ito na lang daw ang gagawin. Akala ito'y magandang alternative, Dr. Asek. Ang daming ganyan akong nakikita, Katunying, no? Maski sa Facebook, alam mo mga paid ads, biglang may lumilitaw na parang harm reduction, sinasabi na mas mas ligtas to kumpara sa sigarilyo. Marami ring bansa ang para bang aktibo yung industriya ng vape na sinasabi nila, kami na lang ang gamitin imbes na sigarilyo. Kami po ay pang-quit daw, pang-iwas Yes. sa sigarilyo. Pero ang sina-challenge nga ng Pilipinas is yung mga 13 to 15 years old, balikan natin yung sinabi natin na pumanik yung gumagamit ng vape. Marami dyan, hindi pa gumagamit ng sigarilyo at all. Ang first contact nila is ang vape. And kung maaalala nyo po, I think it was last year no, na-report dito sa bansa natin, yung unang kaso ng namatay na Pilipino dahil sa vape. Kung hindi ako nagkakamali, 22 years old siya. Yes. Sa PGH siya napasok, naalala ko to Tapos ang background niya, 2 taon siyang dire-diretso na nagve-vape, hindi siya naninigarilyo dati. Basketball player pa, ganun yung endorsement dun sa data na parang athletic, basketball player, does not smoke. Tapos, nung pinasok sa PGH, na siya, dokumentado to, may mga laboratory findings. Yung kanyang CT scan, yun nga, meron ng EVALI, yung sira-sira na yung baga, hindi na siya makahinga na maayos, at pumanaw siya dahil sa heart attack, kung hindi ako nagkakamali. So, yan ang isang punto na pangontra dun sa sinasabi na safer siya than smoking. Ito nga, hindi na nigarilyo tapos athletic pa, bata, hindi to matanda. Hindi to yung sinasabing marupok na ang katawan. Hindi, malakas to na atleta tapos nag-vape ng 2 taon. Ayan ang nangyari. So as far as the DOH is concerned, ito palang binabanggit niyo na to na kaso ng 22 years old na Pinoy ay death caused by vaping? Vape. Opo. Ang official sign out sa death certificate is e-cigarette and vape associated lung injury, EVALI, secondary to vape use. Oo. Technical po yun, pero sa mga katuwid, yung dahilan talaga ay ang vape. Yung vape. Dapat palang... teka muna, yun lang bang nagbe-vape mismo ang delikado? Paano yung... Di ba sa atin may mga... yung regular na yosi, yung second hand smoker, sabi niya second hand smoke, sa vaping ganun din ba? Ganun rin, Katunying. Kasi yung buga, pag nakakita tayo ng vape, nung una kong nakita tong vape mga 5-10 years ago, sabi ko, parang bakit may fog machine? Di ba? May kotse na, kita yun, may darating na kotse, bababa yung bintana, biglang ang lakas ng buga, sabi, may fog machine sa loob. Yun pala, vape pala, no? So, lahat po, nung nabubugahan ng usok na yun, kasi ano yan sa technical terminology, aerosolized. Parang sprayer na napakapino nung likido. Pag katabi mo yung nagve-vape at nabugahan ka at na-inhale mo yun, kanina nagve-vape. Dahil papasok kung ano yung mismong chemical na binubuga or na sinispray dun sa loob ng kanyang bibig, papasok na rin sa'yo. So, ang laki po nung tsansa na makakuha ka rin nung mga EVALI, nung popcorn lang, nung sa endothelial damage, dahil dun sa second-hand vape. At in so far as the DOH is concerned, ano ba ang Tagalog ng yung lumalabas dun sa vape? Di ba usok rin? Usok din. Wala namang special word ng Walang lumalabas. Usok rin yan. Usok din. Delikado din. Kung delikado dun sa nagbe-vape, delikado din sa lumalanghap ng vape. Lalo na nga yung mga may sakit na siguro, no? Yung mga dati ng may sakit na doktor. Yes, isa pa yan, no? Kasi kung meron ng hika, isipin natin, balik tayo dun sa 13 to 15, dun kawawa yung mga pasyenteng teenager na merong hika. Kasi, by the way, yung gamot sa hika, ngayon wala naisip, Katunying, yung gamot sa hika, parang ganun kasi yung mekanismo na ginagamit. Pero syempre yung gamot nakakagaling yun. So isipin ninyo, para kayong nagpa-puff nung panghika, pero imbis na gamot ang pinapasok ninyo, mas lalo yung pinapalala yung inyong hika dahil ibang chemical ang pinapasok na hindi pa dokumentado kung ano ang kanilang epekto dun sa mismong baga natin. So kapag ka po nagka-conduct ng hearing, halimbawa at
umusad po ito, ang Committee on Health ng Kongreso, ang position ninyo is to support the ban on vaping? Ang posisyon po ng DOH, yung RA 11900, yung existing law natin, ang dami talagang mga loopholes no na kailangang ayusin. Kung yun po yung panukala ni Kong Nats, ay handa ho kaming humarap dun sa hearing at ibigay lahat itong datos na to at himayin na kasi kung sabi nga nila yung RA 11900 ay di umano para daw ma-regulate ang vape, pero nung tinignan namin mas binaba pa yung age of access from 21 naging 18. Oo, hindi. Tapos tapos may mga iba rin kasi nga panukala na tipong dapat yung pakete, yung packaging, dapat plain na lang yan kasi napakakintab, napakakulay. Sino bang binibentahan natin? Kung ang binibentahan natin ay yung matanda na pinapakwit natin, bakit hindi naman siguro brand to. Bakit cartoons? Oo, tama. Bakit yung pusa na nag-hello? Mga nakalagay dun sa mga bata talaga yung target, naging status symbol pa nga, ngayon eh. Exactly. Yun ang malungkot. Exactly. Actually, ang siya pang tanong ko dyan, Asek, bakit DTI ang parabagang nagre-regulate? Hindi ba ang Department of Health? Ano ginagawa ng DTI dyan? Natumbok niyo, Katunying. Dati kasi, nung wala pa yung RA 11900, ang ating FDA, isang ahensya ng DOH, ang nagbabantay sa vape. Ngayon po, parang sinabi nilang na yung device daw, DTI na, tapos yung FDA hanggang dun na lang, dun sa chemical. So parang kami, nahihirapan kami. Tapos alam nyo ba na may mga hearing naman dokumentado to, na yung DTI mismo nagsabi, wala rin naman sila nung mga laboratorio at kailangan nila silang sumangguni sa FDA. So sabi namin, di ganun din pala, babalik din pala tayo sa FDA. Pero for reasons that only not this current Congress, anong Congress ba yan? Panahon pa yan na dati, na yung 11900, na parang, bakit nyo binigay sa DTI? Ganun na nga ang sitwasyon. So yan yung mga kailangan nating tignan dun sa kasalukuyan nating batas. Yes, sir. Hindi, dapat talaga i-review natin yan. Ako, hindi po ako nagbe-vape, kaya lang may mga nakakausap ako lagi, bigla lang tatalikod at hihigop at saka bubuga. Langhap, sarap ko din naman. Langhap, sarap. Damay din pala ako doon. By the way, nabanggit mo, Katunyin, yung langhap, no? Pansin nyo yung amoy, kakaiba rin, na parang, actually, hindi pangit yung amoy niya Parang, kaya ako binabanggit yon dahil, babalik na naman sa marketing. Sino bang binibentahan? Bakit tutti fruity? Bakit bubble gum? Bakit napaka-cute, di ba, no mga amoy? So talagang mapapakamot ka na mukhang naging marketing ploy. Yes. Ang target market nila ay ang mga kabataan talaga, Asek. Kabataan. Opo. Asek, thank you so much po. Asek, isa na lang po. Total, nandyan na kayo. Magpayo nga kayo sa atin pong mga tagapanood, tagapakinig, yung mga do's and don'ts, lalo na sa pagkain, ngayon pong panahon ng kainan at handaan. Sunod-sunod ang mga party. Opo, ang kampanya po ng DOH ngayon, Ligtas Christmas, dapat ho ang tamang pagkain ang sinusunod natin. Yung pinggang Pinoy, kapag tinignan po natin yan, portion control. Kalahati lamang po nung plato ang para sa, actually hindi lamang, kalahati nung plato ang para sa ating prutas at gulay na sariwa, hindi kasama ang buko salad dahil may krema yan. Tapos yung 1/4 nung plato, isang kapat, hanggang dun lamang yung carbohydrates. Ano to? Yung mga macaroni salad, naku, patensya na ho, yung mga spaghetti, yung kanin, hanggang 1/4 lang po. And then yung mga lechon, yung manok, yung mga matataba, yung mga mamantika, 1/4 lang rin ho nung plato. Hindi namin binabawal, Katunying. Ang sinasabi lang po namin, hinay-hinay. Sabi nga ng Pangulo natin, may bago siyang vlog na panood ko kaninang umaga lang na parang pag nabusog ka na, huwag mo nang sagarin at suportahan ng DOH yun. Huwag mo nang lampasan dahil sumisenyas na yung katawan mo na tama na. And by the way, anong dami po ng alak, ang beer, ang alcohol, hindi ho maganda yan. Lalo na kung magmamaneho, wag na hong uminom. Asek Albert Domingo, Doc, maraming salamat. Magandang umaga. Happy holidays. Holidays, Katunying. Maraming salamat po. Good morning. Good morning. Si Assistant Secretary Albert Domingo, Department of Health. Tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2.
Sa panayam natin kay Congressman Odocado na isang araw, lumilitaw na ang vaping industry dito sa Pilipinas ngayon ay nasa 10 bilyon isang taon. Baka nga under-declared pa yun 10 bilyon isang taon. Kung pumapatak na halos kalahating milyong Pilipino na ang nagbe-vape, yung at least as of 2021 o 2023, malamang mas marami pa ngayon ang nagbe-vape dahil nga kaakit-akit Pero yung pong epekto, masamang epekto sa katawan ng tao, lalo na nga po at mga kabataan ang tinatarget nito, baka dapat ang gobyerno na ang magkusa. Total naman ang Pangulo ay sabi nga ni Asik, may vlog ngayon na bago tungkol sa kalusugan, sa tamang pagkain, etc. Baka pwedeng ang gobyerno na ang magsimula na magkusa kahit wala pang batas ang Kongreso na nalilikha, totohanan ng tantanan, tigilan tong vape na to. Tantanan tong vape na to, tigilan na po ito. I-regulate strictly kung meron namang mga regulasyon. Matatawa ka nga may kinalaman sa kalusugan, DTI ang inilagay yung government agency dyan. Baka kung sino-sino, eto may nakarating po sa amin yun daw pong ibang mga vape companies o distributors, kasi imported to ay ino-operate, hindi pinapayagan. Pero may iilan na pinapahintulutan at baka magulat kayo. Ginagamit nyo pa ang Malacanang Ginagamit nyo pa ang Malacanang. May connect kayo sa Malacanang? Kaya kayo lang? At yung iba pinapatay? Hindi, dapat patayin lahat. Mr. President, aksyonan nyo po ito before it's too late. Ayun, kasi buhay na ng tao ang pinag-uusapan dito, kalusugan na po. Kaya ako inggit ako dito sa Singapore. Bawal ang vape sa Singapore Bawal ang vape. Ikaw paring Ray, yung babe mo, hindi bawal yon. Iba yon, babe, si babe? Hindi bawal yon. Yung vape. So ulitin ko lang ang aking panawagan. Total, wala pang batas at ito pa tatalakayin pa. Pwede ba magkusa na ang executive department na ipatigil itong vape na to, sapagkat alam naman ninyo kung ano ang epekto nito sa kalusugan ng tao. Masama. Masama po ang epekto nito sa kalusugan ng tao. Ito pong vape na to. At kung sino man ang mga nakikinabang dyan, tama na. Tama na yung pakinabang. Para tong flood control, tama na. Tantanan nyo na yan. Maawa kayo sa younger generation ng Pilipino. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hey, Boss Jomay, maraming salamat po sa paalmusal ninyo kahapon at ngayon. Pati ba ngayon? Wala, parang wala namang katunying. Yung kahapon lang? Kahapon lang. Pero malay mo. Malay mo naman. Iba talaga si Boss Jomay, iba talaga to. Mayong aga, mga pinalangga, binabati po kayo ni Boss Jomay namin dito. At Attorney Reds, magandang morning. Sir Jun Iclao, wala ba tayo dyan? At magandang morning kay Boss FJE. Oras po natin, Aichi, ahya, Mr. Jalomtang, Chitiam, Diap, Pweh, Hun,
7:28 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, computer files ni dating DPWH Yusek Cabral sa nakalipas na 10 taon. Hawak na ng ombudsman. PBBM at economic team magtatrabaho kahit Pasko para maiwasan ang reenacted budget. First couple handa nang maging lolo at lola, naghahanap na ng apo sa 3 anak na lalaki. Kaso ng suicide tumataas tuwing holiday season ayon sa DOH. Hirit na holiday furlough ni na Curly Discaya, 3 iba pang public works officials tinanggihan ng Senado. Supply ng manok sapat ngayong holiday season ayon sa UBRA. Health Secretary Teddy Herbosa, 2 pang opisyal ng DOH, kinasuhan ng graft sa 98 million pesos na radio program. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan po ni Jerry Baha, ako si Ara Espiritu. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. tumataas ang kaso ng depresyon na humahantong sa pagpapatiwakal ting Christmas season. Paliwanag ng Department of Health, kahit na panahon ng pagsasaya ang Pasko ay maaari rin itong magdulot ng kalungkutan at mag-isip ng pagpapatiwakal. Kaya payo ng DOH sa publiko maging mabait at sensitibo sa damdamin ng iba ngayong holidays dahil ang depresyon ay maaaring mauwi sa suicide. Sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na may mga nalulungkot tuwing Pasko, lalo na yung mga anak na ang mga magulang ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa panahon ng social media, sabi ni Herbosa na nakikita nila ang mga kaibigan na nagpo-post ng masasayang sandali kasama ang pamilya habang siya ay walang kasamang magulang. Kaya lalo siyang nalulungkot na nauwi sa posibleng pagpapakamatay. May paalala naman si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga Pilipino na pangalagaan ang kanilang kalusugan at kaligtasan ngayong holiday season. Sa isang vlog na in-upload sa kanyang Facebook page, binalaan ng Pangulo ang publiko laban sa labis na pagkain tuwing Christmas gatherings. Ayon sa Pangulo, tumataas ang mga kaso ng atake sa puso tuwing Kapaskuhan dahil sa sobrang matatabang pagkain. Pinayuhan din ni PBBM ang mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho, lalo na ngayong holiday exodus at iwasang gumamit ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Tinatayang aabot sa 2.5 million na mga pasahero ang dadagsa sa NAIA hanggang Enero 4. Mas mataas ito ng 5% sa naitalang passenger traffic noong nakaraang taon. Ayon sa New NAIA Infrastructure Corporation, naiulat nitong Sabado ang pinakamataas na single-day passenger volume sa buong kasaysayan ng paliparan na may kabuang 171,000. Higit kalahati anya rito ay sa Terminal 3 na may 90,000 na mga pasahero. Sa kabila ng buhos ng mga biyahero, tiniyak ng pamunuan ng NNIC na nananatiling stable ang operasyon ng NAIA sa tulong na rin ng matinding koordinasyon ng mga ehensya ng pamahalaan at private sector stakeholders. Tumaas naman ang insidente ng sunog ngayong 2025 kumpara noong nakalipas na taon. Sa panayam ng DZRH kay Fire Superintendent Anthony Arroyo, tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection, hindi pa man natatapos ang taon ay nakapagtala na sila ng higit 22,000 na insidente ng sunog na nagresulta sa pagkamatay ng higit 400 individual. Mas mataas ang nasabing bilang kumpara noong 2024 na may higit 21,000 na insidente ng sunog at higit 300 individual ang nasawi. O di kaya yung nasunog na kable ng wire, o di kaya halimbawa yung mga appliance naman ang
uminit at na nag-cause ng sunog o di kaya yung mga plancha halimbawa na naiwan na nakasaksak. So yan po ang mga category ng electrical causes. So yan po ang talagang pinakamataas namin. Nasa 9,650 dahil dyan. No? Increase of 22%. Ang tinig ng tagapagsalita ng Bureau of Air Protection, Anthony Arroyo. Magiging working holiday ang Pasko kay Pangulong Bongbong Marcos upang busisiin ang 2026 national budget bago ito lagdaan. Sinabi ni PCO Secretary Dave Gomez na sinimula na ng Pangulo at ng binuo nitong team ang pag-review sa lahat ng mga probisyong napagkasunduan sa BICAM at tingnan ang mga pagbabago mula sa orihinal na isinumiteng National Expenditure Program o NEP. Dagdag ni Gomez, gusto ng Pangulo na makita ang pagkakaiba mula sa orihinal na isinumiteng NEP para masiguro na ang pera ng taxpayers ay magagamit ng tama. Lumutang ang posibleng pagkakaroon ng reenacted budget sakaling mabigo ang Pangulo na lagdaan ng 2026 General Appropriations Bill. Ito'y nangangahulugan na ang 2025 national budget ang gagamitin hanggang sa magkaroon ng bagong batas sa budget. Handa na sina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos na magkaroon ng apo. Sa isang Christmas vlog, sinabi ng first couple na ito ang kanilang Christmas wish, lalo pat nasa wastong edad naman na para magpakasal ang tatlo nilang anak na lalaki. Nabatid na 31 anyos na ang kanilang panganay na si Kong Sandro, sinundan ni Joseph Simon na nasa 30 anyos at si William Vincent Ovini na 28 anyos. Gayunman, tanging si Sandro lamang ang may love life at lantad sa publiko ang naging relasyon nito sa aktres na si Alexa Miro. Sino? Alexa Miro. Sino ba yun? Di lang ako familiar. Katunyi. Pero parang kilala ko sa mukha. nakilala ko na yan. Nakilala ko na yan minsan sa isang event. Yun, Alexa Miro. Alexa Yung Miro. dalawa, wala. Wala. Pero malay naman natin, hindi lang Baka sila naman. public. Akala ko pahuhulaan mo nakikinig sa atin si Kuya Boy Fabian Kuya Boy Fabian, magandang morning. Ate Lani Fabian, happy holidays. Samantala, Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo kasama ang Pride Detergent. ay Kuya Obet Imperio, magandang morning, happy holidays din kay Kuya Jojo Alquizola na nandyan pala sa Las Vegas, Nevada, USA. Meron na ba? Ayan, may nanalo na dyan sa Gotamco, Barangay 18, Pasay City. RH6, Sherwin Alfaro. Go, go, go! Katunying at ka-ara. Ayan, nandito sa Gotamco, sa Barangay 18 sa Pasay City. Tignan mo naman, talaga ng ramdam na ang Pasko. Na tignan mo, napakaraming panindang mga dehangin na mga lobo. At dito mo lang makikita ang pinakamurang baboy dahil lang ang baboy ngayon nasa 400 ang kilo. Etong si Peppa Pig, magkano po kilo ni Peppa Pig? 60 lang, mura. Peppa Pig na lang ang ihanda nyo dahil mahal ang baboy. Ngayong Pasko at matutupad nyo pa yung sinabi ng Pangulo na hindi mataba ang inyong kakainin, mahangin. Ayan, mahangin si Peppa Pig. Ba't yung binigti patiwarik si Peppa Pig? Ay, wano kasi. Baka kakatayin na. At hindi lang yan, si Spider-Man din, binigti ng patiwarik. Ito, nakasabit ng patiwarik si Spider-Man. Tapos meron siyang kapatid dito, si Gagambino. Yan, tignan mo, ang taba ni Gagambino. Ang pinakamatabang spider. Ano itong mga tinda nyo, tatay? Masaya dahil nakakausap ko ng paborito kong announcer. Yun. Sino ang paborito ng announcer? Anthony Taberna. Ayun. Parang hindi pa ako kayo nakainom niyan, ha? Hindi po ako umiinom. Hindi umiinom yan. Si Kuya, ano nga uli pangalan ni Kuya? Claudio Matavia Jr. Claudio. Claudio. Ayos. Ano yung dating mayor ng Pasay? Hindi ko po ano. Pablo pala yan. Pablo Coneta. Yung tatay yan. Tatay, palagi ka nakatunin sa DZRH. Oo, siyempre po. Mula Tuwing alas 6. Tuwing alas 6 ang umaga.
Hanggang alas 8. Hanggang talaga namang dos Masyado, ang paborito mo. Dahil paborito mo si Anthony Taberna at ang 2x2, siya meron ng 1,000 pesos. Yay! Salamat. Oh, at kapag nakuha mo po ang ating word of the day, anong ating word of the day? Dos al porlo. Yun! Porlo. Dahil nakuha mo ang ating word of the day at ang Diesel Age mini component at siyempre meron ka rin Diesel Age t-shirt. At siyempre ang pinakasiksik, pinakaliglig, umaapaw ang Diesel Age Noche Buena at medyo Noche Basket. At ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamapula at ang pinakamabangong Pride Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with stain away formula. 2 kilo yan, magiging Koreano ka na kahit singkit ka na ngayon. Koreano ba kayo? Hindi po. Hindi Koreano. Masayang masaya si tatay. Tawa naman, Kuya Claudio. Thank you. Salamat din po. Maraming salamat Thank po. you, tatay. Salamat at siyempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Lagi tumutok sa Deezer H. Baka na susunod nating winner sa Deezer H Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Sherwin at sa lahat ng mga patuloy na tumatangkilik sa DZRH. Thank you. Thank you po sa pagbibigay niyo sa amin ng isang matinding regalo ngayon pong panahong ito sa paghirang sa amin bilang number one radio station sa Mega Manila at Metro Manila. Thank you! Pangunahing balita. Susunod! Tito Boy. Nagiging kaboses mo na si Sino katunying? si Sarah Geronimo. Sino Muntik tong lang. aktor na nalulong daw sa sugal kaya nabaon sa utang? Ito raw ang dahilan kaya nag-iingay. Oy, Kuya Boy Fabian, may hulaan ka na naman. Ito kung papansinin tayo ni Tita Morley. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:40. Magbabalik po kami pagkalipas ng 3 araw. This time check is brought to you by Ay, baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang may bubong na maaasahan gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Ay, magandang umaga at happy holidays kay Kuya Willie De Luna. Kuya Willie De Luna at kay Ate Connie. Kumusta na po kayo? Namimiss na po namin kayo kaya salamat sa pagbisita sa amin. Baka gusto niyo nang magpalit ng sasakyan. And dito ang napakagara, tamang-tama. Itong Cherry Auto All New Tigo REV Luxury Edition. Starting at just 1.528 million pesos. Hatid ng All New Cherry Tigo REV Luxury Edition ang high-tech na features, pogi at moderno ang itsura. At siyempre sulit na sulit sa halaga. Ito ang tunay na game changer sa segment na ito. Meron po itong 1.5 liter turbo engine at ipinagmamalaking Cherry Super Hybrid System. Meron din itong 1,400 km na combined EV at hybrid range. Kaya kahit road trip pa Bicol, kayang-kaya. Mayor Raycat, ano pa hinihintay mo? Mag-upgrade ka na. Subukan na ang Cherry Tigo REV LE. Pangunahing balita. Uy nga pala, baka nakakalimutan nyo ha, yung mga maiidar natin dyan ha, ay yung mga katulad ko. Sabi nga ni Ara kanina, lumang tao na raw ako. Okay lang naman. Alam mo Ara, hindi lang itsura ang dahilan kung ba't dapat bantayan ng timbang, kalusugan, mismo ang nakataya dyan. Kaya pag sobra sa timbang, tumataas ang risk ng diabetes, heart disease, at kahit na arthritis at pagka nagkasakit, nako, apektado buong pamilya. Kaya ngayon pa lang, simulan na po ang proactive health management, maglaan ng oras sa exercise
at piliin ang tamang nutrisyon tulad ng N Plus Gold. Ang N Plus Gold ay isang nutritionally balanced meal alternative. May 230 calories lamang bawat baso pero puno ng protina, healthy fats at vitamins and minerals na kailangan ng ating katawan. Kaya kung senior kang, kung meron nga senior na magulang o ikaw mismo medyo nagkakaedar na o nagiging luma na, gustong kontrolin yung timbang, timplahin na ang N Plus Gold sa isang simpleng paraan para alagaan ang kalusugan. Kasi yan ang tunay na tanda ng pagmamahal. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N Plus Gold. Available sa alinmang Mercury Drugstore at iba pang leading drugstores nationwide. Pangunahing balita. Ara, batiin mo na yung mga kabag-anak mo dyan sa Kamsur. Pagbati po, Merry Christmas! Bukas na ang Pasko. Pagbati po sa aking pamilya dyan sa Bicol, Repatan Espiritu Family, especially sa aking mumi at papa, Hener at Irene. Hello! Ano pangalan ng papa mo? Hener Espiritu. Hener, ayan. Si John Lakap, sibling, ayan. Mas Mariosep, nalito ako dito, John. Kala ko sibling yung apelido. Yung magkakapatid na Lakap, ayan, ay papunta daw ng Binangonan from Apalit, Pampanga, ay nakikinig sa atin at magandang umaga rin kay Sir Alex Calda. Ayun, sige, batiin mo na yan habang may oras pa. Si DJ Gonzales at Tatay Bonnie Aporo, magandang morning. Good morning! Wala ka nang babatiin. Okay na ako, Katonying. Aba, ganun talaga. Sandali po lamang. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:54. Tiniyak ng United Broiler Raisers Association na sapat at sobra pa ang supply ng manok sa bansa mula ngayong Pasko hanggang Enero 2026. Ayon kay Ubra Chairman Elias Jose Ensyong, bumaba pa ang farm gate price ng manok nitong mga nakaraang araw, palatandaan ng masaganang supply sa merkado. Ay, ito nga yung kinukwento ni Kuya Melvin Raimundo Sabi niya, bumaba daw talaga yung farm gate price. Tama ka doon na Kuya Melvin. Nasa 83 to 85 lang daw kada kilo ng farm gate price mula sa halos 100 nung nakaraang linggo. Ang tanong, magkano sa palengke? Dapat mababa din ang presyo sa palengke. Ikaw na. Samantala, tinanggihan naman ng Senado ang hirit na Christmas furlough ni na Curly Discaya at dating DPWH Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon kay Senator Ping Lacson, inaprubahan ni Senate President Vicente Soto III ang kanyang rekomendasyon na huwag payagan ang naturang hiling ni na Discaya at ng tinaguriang BGC Boys. Git ni Lacson, ang kanyang mungkahi ay bunsod ng security reasons at pinangangambahang pagtakas ng nasabing mga personalidad na umano'y sangkot sa flood control mess. Binigyang diin ng senador ang nauna ng pahayag ni na Ombudsman Jesus Crispin Remulla at ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na lalabas na ang arrest warrant laban kina Discaya at BGC Boys bago magpasko. Kaya posible aniyang tumakas sa mga ito kapag pinayagan ang kanilang request. Ano nga kaya yung mga big fish? 25 na bukas Ano na? Anong update? Baka sardinas na tinutukoy nilang big fish dyan. Naalas ka tuloy kayo ni Ara. Baka sap-sap lang yan, dilis, mga dilis. Mga dilis lang yan, nagutom tuloy ako. Ate Michelle, good morning. Nandiyan ba kayo sa Las Vegas? Pambira, hindi man lang kayo nagsama. Ayan, sa Las Vegas, nakatutok sa atin at nagkakainan sina Brother Raz Esumadya at Mr. Rodolfo Bong and Mrs. Jenny Ariola. Nakatutok sa atin sa Las Vegas. Hinahinay sa pagkain Yusek Charles Kalima, magandang morning. General James Brillantes, mabuhay po kayo. Samantala, ikaw na, Ara. Samantala, tanggap tayo ng report. Presyo ng lechon sa La Loma nasa 13K hanggang 28K. Pakinggan natin ang report ni RH5, Val Gonzalez.
Ate Ara at Anthony, kahit saan mo'y baling ang iyong paningin dito sa Lechon Capital of the Philippines, dito sa Lalomac, Quezon City, ay nakahilerang mga lechon ang makikita ngayon dito sa bahagi ng Laloma. Itong mga kantong ito ay puno na ng mga mabibili ngayong ilang oras bago ang Noche Buena. Kaya lang ay merong pagbabago na dun sa presyo, Anthony at Ara, dahil ngayong umagang ito, ang pinakamura ay 13,000 pesos. Pinakamura. 13,000? Pero meron din namang mga nagtitinda, mas mura ng konti, 11,000 pesos lang. Ano pagkakaiba dun sa 11,000 saka 13,000? Depende na yun sa laki. Size. Sa size. Depende dun sa laki ng baboy. Pero yung anak ng may-ari ng Jomar's Lechon, isa sa dinudumog na lechonan dito sa bahagi ng Laloma dito sa Quezon City, magmamahal pa habang papagabi. Inaasahan ng Jerry Anthony na tumaas pa hanggang 28,000 pesos yung pinakamalaking baboy o pinakamalaking lechon, 28 to 30,000 pesos hanggang mamayang gabi, kung saan ay papalapit na yung araw mismo ng Noche Buena. Yan yung realidad ngayon na dapat na makita ng ating mga kababayan. Kaya ang payo natin, abay ngayon pa lamang, gayahin na ninyo yung ating mga kababayan na nakapila na ngayon dito sa lechonan, dito sa Lechon na Capital, at sinasamantala yung pagbili ng lechon sa maagang oras pa lamang. Kahapon yung binabanggit natin, yung Jomar's Lechon na Anthony, ay nakapagbenta ng 50 mga piraso. Matindi, no? Kanina lang. Kahapon yon. Inaasahan na ngayong araw na ito ay baka raw madoble pa yung kanilang maibibentang lechon dahil nakasanayan na, isang tradisyon. Masarap ba yan? Masarap ba yan? Kaya lang, Anthony, dyan sa tanong mo na yan, may bawal na bawal dito. Bawal ang purot. Ala ko, pwedeng kumurot eh. Patikim nga kung talaga masarap. Bawal ang kurutan dito. Bawal ang... Si Utoy Gaddafi Jr., at bawal sa kanya yung lechon. Tinitingnan ko, parang natitempt ng kumurot. Nako, wag wag. Lagot ka kay Mujib Hataman. Ayan. Ayan. Lagot ka kay Jojo Ismael, Kaya nga kami lumayo rito dahil ayaw daw niyang naamoy yung lechon. Kaya sana katulad din niya, yung iba nating mga kababayan na nag-iingat sa kanilang kalusugan, wag na kayong magtangkang umamoy. Baka matin kayong sumubo ng masarap na lechon. Yung sitwasyon ngayon dito sa lugar na ito. Ngayon ay maaga pa lamang, Anthony at Ara, pero ganito na karami yung ating mga kababayan na nagtutungo dito sa Lechon Capital of the Philippines para magpa-reserve o para bumili ng agad ng ihahandang lechon sa Noche Buena mamayang alas 12 ng hating gabi. Pero inaasahan pa na dadagsa yung ating mga kababayan habang papagabi. Sitwasyon mula rito sa Lechon Capital of the Philippines dito sa Laloma, Quezon City. Kasama ko pa rin si Utoy Gaddafi Jr. Ako si Val Gonzales, DZRH sa Pilipinas. Nasa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Val Gonzales, at kay Utoy. Meron pa isa, Ara? Ngayon na kasi yun, di ba? Ngayon, mamaya. Gabi, Alamin naman natin ang sitwasyon dyan sa EDSA. Kaugnay nga ng gagawing EDSA Rehab na sisimulan mamaya. RH52, Edniel Parosa. Kami, Edniel. Katunying at Ara, palibas ay napakaluwag na ng trapiko dito sa EDSA ngayong bisperas ng Pasko. Unti-unti na nga inihahanda itong kalsada sa kasadong rehabilitasyon simula mamayang gabi. Sa pag-ikot ng DZRH2, nakita natin naglalatag na ng karagdagang barriers ng DPWH sa iba't ibang section ng EDSA North out southbound, partikular sa area ng Makati, kung saan damay o unang madadamay sa rehab itong EDSA Carousel. Mula sa leftmost inner lane, iniiurong na ng unti-unti itong daanan ng bus sa kanang bahagi nito at paglalagay na rin ng kaukulang markers at signages itong traffic authorities habang maluwag ang kalsada. Ganyan ang itsura ngayon dito sa EDSA Orense, wala sa may area ng Estrella hanggang sa papasok ng Roswell sa may northbound. Pero bukod sa busway na north at southbound ang unang round ng pagkukumpuni, kabilang sa mga unahing i-repair ay itong Magallanes flyover
napapalitan naman ng napinsalang expansion joint. Abiso na MMDA sa mga natitirang motorista dito sa Metro Manila. Sisimula ng major repair works mamayang alas 10 ng gabi hanggang January 5. 24/7 ito ngayong holidays pero magpapatuloy kada magdamag mula January hanggang sa 31 ng Mayo. Ako pa rin sa Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Edniel Parrosa. Happy Holidays! Bilis ng oras sa araw, no? O yung palang mga taga Las Vegas, sina Kuya Bong at Ate Jenny Ariola, kasama din yung mga chikiting, ni Jasper, Christian, Nicole, Noah, Kim at Beverly Ariola ay nakatutok sa atin. Basta hinay-hinay lang sa pagkain, ha? At si Kuya Alex dyan sa Australia, magandang morning sa inyo. O ano, kumusta naman? Hindi ka ba nagulat sa pagsama-sama mo sa akin ngayong umaga na to? Okay naman, Katonying. Kaso parang early dismissal tayo ngayon. Kala ko ba alas 9? Andyan na yung dumating eh. Dumating andyan, na. andyan. Gusto mo bang mapa-evict dito? Yung Hindi. kinakaladkad ka pa? Okay na ako sa ganito. Sabi ko sa'yo. Thank you, Ara. At pagbutihan mo pa. At sa susunod ay tumira ka ng Star Margarine. Yun ang sikreto. Hahalo mo sa kanin. Tapos tatalong ka sa bagong taon. Magandang umaga rin at happy holiday sa lahat ng teachers sa San Beda College, Alabang. Especially sa grade 4 faculty. Pumunta pa rito si Teacher Myra Gans at ang kanyang gwapong-gwapong mister. May bodyguard ka pa, Ate Myra, ha? Ibak ka. Thank you din pala kay Deya na ni Senator Bongo sa inyong pagbati. Humabol ka pa habang nagpapatay pa ako ng oras dito. Okay na ako, Katonying. Wala ka na ba? Sige. Paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Department of Health.